Ngunit ang dangal na ito na hindi niya kailanman isinuko ay tuluyang madudurog sa Pilipinas. Ang babaeng pinalaki ng may karangyaan sa Pransya ay nagtayo ng pader sa pagitan niya at ng kanyang anak na nag-asawa at nanirahan sa Pilipinas. Subalit, sa kanyang muling pagbisita sa Pilipinas pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat sa hindi inaasahang kalagayan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong buhay ay nayanig mula sa kaibuturan. Ano kaya ang nakita ng matigas ang ulong aristokratang Pranses sa Pilipinas na nagpabago sa kanya? Pakinggan po ninyo. Magandang araw. Ako si Marguerite de la Tour. Isinilang at lumaki ako sa isang lumang pamilyang aristokrata sa Bordeaux, sa timog ng Pransya. 58 taong gulang na ako ngayon. Ang aming angkan ay isang marangal na pamilya sa rehiyon ng Bordeaux sa Pransya. Nagmamay-ari kami ng malalawak na ubasan at paggawaan ng alak at ako ang huling tagapagmana ng aming pamilya. Bagamat wala na ang sistema ng aristokrasya ngayon, ang dangal at tradisyon ng aming pamilya ay nananalaytay pa rin sa aking dugo. Nang sabihin ni Clara na magpapakasal siya sa isang lalaking Pilipino na nagngangalang Paolo, inakala kong nagbibiro lamang siya. Palagi siyang mausisa at mahilig sa pakikipagsapalaran. At sa bawat pagkakataon, ako ang laging pumipigil sa kanya. Ngunit iba ang usapin ng kasal. Isang lalaking Asyano, hindi ba't siya ay isang taong lumaki sa kulturang napakalayo sa atin? Napuno ang isip ko ng lahat ng uri ng negatibong kaisipan. Clara, gaano mo ba kakilala ang lalaking iyan? Mahinahon kong tanong, ngunit hindi ko maitago ang talim sa aking boses. Sinabi ni Clara na si Paolo ay isang exchange student na nag-aaral ng arkitektura sa Pransya at nagkakilala sila sa isang party sa Paris. Ipinaliwanag niya kung gaano ito kabait at maalalahanin at kung gaano siya kaapasyonado sa kanyang trabaho. Ngunit sa aking pandinig, isa lamang itong panandaliang pagkahumaling ng isang kabataan. Bata ka pa. Hindi mo kailangang magmadali sa ganyang desisyon. Hindi ba't dapat ay makakilala ka pa ng mas maraming tao? Malamig at nanginginig ang aking boses. May namumuong luha sa mga mata ni Clara habang sinasabi, "Mama, mahal ko siya." Mahal na mahal ko si Paolo. Kumirot ang isang sulok ng aking puso sa mga salitang iyon. Ngunit para sa kinabukasan ng aking anak, kailangan kong maging matatag. Sa loob ng ilang araw, sa tuwing magkikita kami, nauuwi ito sa pagtatalo. Si Louis, ang aking asawa, gaya ng dati, ang nagsilbing tagapamagitan. Marguerite, hindi ba't sinasabi nilang kayang lagpasan ng pag-ibig ang anumang hangganan at kultura? Kung masaya ang anak natin, sapat na iyon. Ganyan palagi ka-idealistiko si Louis. Sa huli, pumayag ako. Paano ko nga ba mapipigilan ang isang taong nagsasabing nagmamahal? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, umaasa akong magbabago rin ang isip ni Clara sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, nang makatanggap ako ng email na may kalakip na larawan ng pamilya pagkatapos ng 2 buwan, lalo akong nakumbinsi na hindi magiging masaya ang pagsasama ng aking anak. Sa larawan, sila ay nagkakatipon sa sala ng isang simpleng apartment. Kung ibabatay sa pamantayan ng aming pamilya, masasabi kong ito ay halos hamak na. Ang mga magulang ni Paolo ay simple ang pananamit at may mahiyang ngiti. At ang mga gamit sa bahay ay tila walang anumang maipagmamalaki. Mukha namang masayang pamilya, sabi ni Louie. Ngunit sa aking mga mata, ang tanging nakikita ko ay ang pagkadismaya na ipadala ang aking anak sa ganoong uri ng kapaligiran. Kung ipipilit mo pa rin ang kasal na ito, hindi ako dadalo sa seremonya. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Clara sa aking deklarasyon. Mama, pakiusap. Louie, ikaw na lang ang pumunta. Hinding-hindi ko iyon kaya. Tinalikuran ko siya. Iyon ang sandali kung saan naitayo ang unang pader sa pagitan namin ni Clara. Napabuntong hininga si Louie at sinubukang ipaunawa sa akin. Ngunit walang nangyari. Mag-isa siyang nagtungo sa Pilipinas at dumalo sa kasal. Pagbalik niya, hindi siya tumigil sa pagkukuwento kung gaano kababait at tapat ang pamilya ni Paolo, kung gaano kasarap ang pagkain, at kung paano sila nagsikap na makipag-usap sa kanya
sa kabila ng pagkakaiba sa kultura. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpalayo sa akin. Sa isang linggong pananatili mo roon, sasabihin mong naiintindihan mo na sila ng lubusan dahil sa malamig kong tugon. Hindi na muling nagsalita si Louie at lumipas ang ilang buwan. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag ni Clara. Ang mga tawag na dati ay halos araw-araw ay unti-unting dumalang at lalo lamang tumigas ang aking puso. Pasko na, ngunit nasa Pilipinas pa rin ang aking anak at iyon ang unang Pasko na ipinagdiwang naming mag-asawa nang wala siya. Lumala rin ang aming relasyon ng aking asawa. Unti-unti nang nabawasan ang aming pag-uusap at pareho kaming nagtayo ng makapal na pader sa pagitan namin. Lumipas ang tagsibol at dumating ang tag-init. Sa halip, lalo lamang lumalaki ang aking galit sa aking anak sa bawat araw na lumilipas. Isang umaga, habang nagkakape, ang aking asawa na laging nag-aalala sa aking kalagayan ay mahinahong nagsalita. Buntis daw si Clara. Sa sandaling iyon, nabitawan ko ang aking tasa ng tsaa at ito'y nabasag na may matinis na tunog. Ano? 5 buwan na raw sa susunod na buwan. Malapit na tayong maging lolo at lola. May kislap ng galak sa mga mata ni Louie. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may narinig akong gumuho. Para bang ang pader na matagal kong itinayo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang salitang apo pa lamang isipin na ang aking anak ay magkakaanak sa malayong lupain ng Pilipinas. Sa isiping iyon pa lamang, isang hindi maipaliwanag na pagsisisi at pananabik ang bumalot sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Louie, dahan-dahan akong pumunta sa aking silid-aklatan. Ginamit ko ang nanginginig kong kamay para tumawag sa ibang bansa. Pagkatapos ng ilang ring, narinig ko ang boses ni Clara. Hello, Clara. Ang boses ko ay mas mahina at manipis kaysa sa inaasahan ko. Na ikinagulat ko mismo. Mama? Narinig ko ang gulat na boses ng aking anak. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pupunta ako sa Pilipinas sa susunod na linggo. Walang karagdagang paliwanag. Ibinaba ko ang telepono. Ang puso ko ay kumakabog na parang mababaliw. Habang pabalik sa kama, nag-isip ako. Isang bigla ang desisyon na hindi ko karaniwang ginagawa. Sa lahat ng ginawa ko sa aking anak, paano ko siya haharapin? Ngunit ngayong magkakaanak na siya, isang magkahalong pag-asa at takot ang namayani sa akin. Pupuntahan ko ang aking anak at ang kanyang magiging supling. Marahil, ang lahat ng paghuhusga na itinayo ko ay isang malaking katigasan lamang ng ulo. At sa ganitong paraan, sinimulan ko ang pinakamalaking pakikipagsapalaran sa aking buhay. Habang nag-iimpake ng aking maleta, patuloy pa rin akong nag-aalinlangan. Sinabi ko lang kay Louie na bibisita ako sa isang kaibigan. Nagtataka man ang kanyang itsura, hindi na siya nagtanong pa. Marahil ay dahil alam na niya ang katigasan ng aking ulo. Hanggang sa sandaling sumakay ako sa eroplano mula Paris patungong Maynila, magulo pa rin ang aking isipan. Napakawalang kwenta, bulong ko sa sarili, habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Paris mula sa bintana. Ngunit hindi na ako maaaring umatras. Ang mahigit 12 oras na biyahe ay mas nakakainip kaysa sa inaasahan ko. Katamtaman lang ang pagkain sa eroplano at hindi madaling makatulog sa masikip na upuan. Habang pinagmamasdan ang paglubog at pagsikat muli ng araw sa ibabaw ng walang katapusang ulap sa labas ng bintana, sinubukan kong isipin kung ano ang itsura ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang nasa isip ko pa rin ay ang imahe ng isang makaluma at medyo magulong bansa sa Asya. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, huminga ako ng malalim. Medyo naramdaman ko ang pagtama ng eroplano sa lupa, ngunit sa pangkalahatan, ay naging maayos naman ito. Ang paliparan sa labas ng bintana ay higit na moderno kaysa sa aking inaasahan. Isang malaking gusali ng terminal na gawa sa salamin at bakal ang tumambad sa aking paningin. Pagbaba ko ng eroplano at pagpasok sa loob ng paliparan, namangha ako. Ito ay masigla at puno ng tao, ngunit malinis at maayos din kumpara sa inaakala ko. Mataas ang kisame, nagbibigay ng pakiramdam ng kaluwagan,
at makintab ang sahig kahit na nagsisiksikan ang mga taong bumaba mula sa eroplano, walang sumisigaw o nanunulak. Lahat ay maayos na kumikilos. Habang papunta sa immigration, ang mga digital na anunsyo ay nagbibigay ng iba't ibang impormasyon. Mayroon ding nakasulat sa Pranses. Isang maliit na bagay, ngunit sa paanuman, gumaan ang aking pakiramdam. Ang proseso ng immigration ay nakakagulat na mabilis. Ang mga opisyal ay mukhang seryoso, ngunit mahusay sa kanilang trabaho. Ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs ay mabilis at madali rin. Ang lahat ay napakasistematiko at moderno, ganap na naiiba sa Pilipinas na nasa aking isipan. Paglabas ko ng arrival gate, nakita ko ang maraming tao. Mga pamilyang naghihintay, mga driver na may hawak na mga placard at si Clara. Agad akong nakita ng aking anak at kumaway siya. Sa sandaling iyon, nanikip ang aking dibdib. 1 taon ko siyang hindi nakita. At maganda pa rin siya tulad ng dati, ngunit may kaunting pagkakaiba. Halata na ang bahagyang paglaki ng kanyang tiyan, at ang kanyang mukha ay mas bilugan at malambot sa kanyang mga mata. Mababakas ang parehong kagalakan at pag-aalala. Mama! Tatakbo sana si Clara palapit, ngunit hindi ko sinasadyang napaatras ako ng isang hakbang. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha, ngunit hindi pa ako handa. Sa halip, pinanatili ko ang aking postura at magalang na tumango. Matagal din tayong hindi nagkita, Clara. Ang boses ko ay naging matigas nang hindi sinasadya. Sandaling natigilan si Clara, ngunit agad ding ngumiti. Mama, buti nakarating ka ng ligtas. Kumusta ang biyahe? Nakakainip, pero kinaya ko naman. Maikli kong sagot at lumingalinga. Nasaan si Paulo? Si Paulo. May mahalagang deadline sa proyekto ngayon, kaya hindi talaga siya nakapunta. Pero makikita mo siya. Pag-uwi natin, sinubukang kunin ni Clara ang aking maleta, ngunit umiling ako. Hindi ko hahayaang magbuhat ng mabigat ang aking anak na buntis. Habang naglalakad kami palabas ng paliparan at papunta sa sakayan, patuloy kong inoobserbahan ang paligid. Malinis ang mga kalsada at maayos ang takbo ng mga sasakyan. Bagamat siksikan, ang pampublikong transportasyon ay nakakagulat na moderno rin. Sa Pransya, pangkaraniwan na ang pagkaantala ng mga tren at bus, ngunit dito, tila lahat ay nasa tamang oras. Mula sa airport, sasakay tayo ng taxi papunta sa apartment, paliwanag ni Clara. Sumakay kami sa taxi, at habang nasa biyahe, kapansin-pansin ang malinis na upuan at tahimik na kapaligiran. Ang tanawin sa labas ng bintana ay isang magandang kombinasyon ng lungsod at kalikasan. Mas maunlad pala ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko. Hindi ko napigilang sabihin. Ngumiti si Clara. Opo, Mama! Mabilis ang pag-unlad dito sa Pilipinas. Isa na rin itong IT hub. Habang tumatakbo ang taxi, hindi ko maitago ang aking pagkamangha sa mga nagtataasang gusali at maayos na tanawin ng lungsod. Sa Pransya, madalas ay makalat ang mga kalye at may mga graffiti, ngunit dito, lahat ay tila nasa ayos. Tingnan mo roon, Mama. Iyon ang Pasig River. Turo ni Clara sa bintana. Isang malawak na ilog at mga parke sa paligid nito. May mga daanan para sa bisikleta. Maraming tao ang nag-e-enjoy sa kanilang libreng oras. Pagdating namin sa Makati, bumaba kami sa isang condominium complex. Isang mataas na gusali ito, ngunit mas moderno at malinis kaysa sa inaasahan ko. Pumasok kami sa lobby at sumakay ng elevator papunta sa ika-15 palapag. Nang buksan ni Clara ang pinto, sumalubong sa amin ang isang mabangong amoy, tila may nagluluto. Nandito na kami! Sigaw ni Clara mula sa pasukan. Lumabas si Paulo na nakasuot ng apron. Magalang siyang yumuko at bumati. Magandang gabi po, Madam. Mabuti po at nakarating kayo. Ang kanyang Pranses ay may punto, ngunit halatang pinagsisikapan niya. Tumango lang ako bilang formalidad. Salamat. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nakita ko ang isang malinis at maayos na sala. Simple ngunit elegante ang interior. Malayo ito sa karangyaan ng aming kastilyo sa Pransya, ngunit hindi naman masama.
Nakahanda na ang pagkain sa mesa. Napansin ko ang isang malaking palayok na nakalagay sa gitna. Espesyal kong inihanda ang bulalo para sa inyo, madam, sabi ni Paulo. Dahil sa mahabang biyahe mula Pransya, naisip kong kailangan ninyo ng masustansyang pagkain para bumalik ang inyong lakas. Sa loob ng palayok ay may sabaw na may malalaking hiwa ng baka at buto. Hindi ako pamilyar sa putahing ito. Sa Pransya, hindi kami nagluluto ng baka sa ganitong paraan. Natural na umupo si Clara sa mesa. Mama, ito ay isang tradisyonal na pagkaing pampainit ng katawan dito sa Pilipinas. Masarap ito lalo na kapag pagod ka. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Paulo. Ito ay nilaga na may baka at gulay. Sigurado akong makakatulong ito para maibsan ang pagod ninyo sa biyahe. Nag-aalangan akong umupo sa mesa. May nakahandang kutsara at tinidor na siyang kinuha ko. Sumandok ako ng sabaw at maingat na tinikman. Hindi ito gaanong malasa, pero mayaman at malinamnam. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na tanawin ang aking nasaksihan. Kumuha si Clara ng karne mula sa malaking palayok, gamit ang sarili niyang mga kubyertos. Ang aking anak na pinalaki sa ilalim ng mahigpit na tuntunin ng etika sa isang marangal na pamilya sa Pransya. Clara, hindi ko napigilang sabihin ng may diin. Napatingin siya sa akin na may gulat sa mukha. Bakit po, Mama? May sasabihin sana siya ngunit napansin niya si Paolo kaya't itinikom na lamang ang bibig. Marahil ay para mapanatili ang dignidad. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang matinding pagkadismaya sa pamamagitan ng kanyang tingin. Nabasa ni Clara ang aking ekspresyon at sandaling natigilan, ngunit agad ding ngumiti. Mama, dito po. Kapag pamilya, ganito kaming kumain. Mas nagpapakita ito ng pagiging malapit sa isa't isa. Ngunit sa sumunod na sandali, isang mas hindi kapani-paniwalang bagay ang ginawa ni Paulo. Nakangiti siyang kumuha ng pinakamalaki at pinakamasarap na parte ng karne mula sa palayok gamit ang sandok at inilagay ito mismo sa aking plato. Madam, heto po. Ito ang pinakamasarap na parte. Natigilan ako. Para sa kanya, marahil ito ay isang kilos ng kabaitan. Ngunit para sa akin, ito ay kakulangan sa sentido komun at isang ganap na paglabag sa tamang asal. Mama, tikman mo. Masarap talaga. Sabi ni Clara habang inilalagay ang karne sa aking plato. Sa una, ayaw ko, ngunit bilang respeto, tinusok ko ito ng tinidor at isinubo. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pagsabog ng lasa ang kumalat sa aking bibig. Ang malambot na karne at ang linamnam ng gulay na humalo sa sabaw ay nakakagulat na masarap. Kumusta po, madam? Tanong ni Paulo na may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, napakasarap, ngunit hindi pa ako handa na sirain ang pader sa aking puso. Hindi masama. Pagkatapos kumain, inihatid ako ni Clara sa silid para sa mga bisita, maliit, ngunit malinis na kwarto. Sa labas ng bintana, tanaw ang nagniningning na tanawin ng Maynila sa gabi. Ang ilaw mula sa hindi mabilang na mga gusali ay kumikinang na parang mga bituin. Magpahinga ka na, Mama. Baka pagod ka. Bukas, ipapasyal kita sa Maynila, sabi ni Clara bago umalis. Nang maiwang mag-isa sa silid, nakatanaw ako sa labas habang nag-iisip. Sa isang araw pa lamang, marami na sa aking mga maling akala tungkol sa Pilipinas ang nawasak. Ngunit, ang nagbagong si Clara, lalo na ang kanyang asal sa pagkain, ay mahirap pa ring tanggapin. Saan napunta ang anak ko? Naging ibang tao na ba siya rito? Ang nasa isip ko, habang nakahiga sa kama. Ang kaisipang iyon ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Ngunit kasabay nito, tulad ng malalim na lasa ng bulalo na natikman ko ngayon, naisip ko na marahil ang karanasang ito sa dayuhang lupain ay magdadala ng hindi inaasahang lalim. Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip ang kinabukasan. Isang dayuhang bansa, isang anak na tila naging dayuhan na rin. Saan kaya ako dadalhin ng paglalakbay na ito? Dahil sa jet lag, hindi ako agad makatulog at matagal akong gising habang pinakikinggan ang mga tunog ng gabi sa Pilipinas.
Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa bintana. Sandali akong nalito kung nasaan ako, ngunit agad kong naalala na nasa Pilipinas ako. May narinig akong marahang katok sa pinto. "Mama, gising ka na?" Boses ni Clara. Bumangon ako, nag-ayos ng kaunti, at binuksan ang pinto. Si Clara ay bihis na. Ang kanyang itsura ay nagpaalala sa akin noong bata pa siya kapag nakatayo sa harap ko bago pumasok sa eskwela. Handa na ang almusal. Dahil sa jet lag, ginawa kong magaan lang ang schedule natin ngayon, sabi ni Clara. Nakahanda na ang almusal sa mesa. Mayroong istilong kanluranin na tinapay, itlog, salad, at kape. Malinaw na para sa akin ito inihanda. Pumasok na ba sa opisina si Paulo? Tanong ko habang umiinom ng kape. Opo, may mahalaga raw siyang proyekto, pero sabi niya, uuwi siya ng maaga mamaya. Sagot ni Clara. Gusto mo bang pumunta tayo sa malapit na supermarket at palengke? Sigurado akong magugustuhan mo. Sa totoo lang, hindi ako gaanong interesado sa pamimili. Ngunit pumayag ako para makasama ang aking anak. Pagkatapos mag-almusal, sabay kaming lumabas. Habang naglalakad kami palabas ng condominium, ipinapaliwanag ni Clara ang tungkol sa paligid. May malaking supermarket dito at may tradisyonal na palengke rin. Puntahan natin pareho. Mungkahi ni Clara. Ang mga kalsada sa Pilipinas ay mas malinis kaysa sa inaakala ko. At ang mga tao ay abala sa kanilang buhay. Saan ka man magpunta, may kaayusan na iba sa kaguluhan ng Paris. Si Clara ay may kumpiyansang naglalakad at nagtuturo ng daan. Halatang halata na lubos na siyang nakaangkop sa bansang ito. Pagpasok namin sa isang malaking supermarket, nagulat ako sa laki nito. Mas maliit kaysa sa Carrefour sa Paris, ngunit malinis at maayos, at maraming produkto ang nakahanay. Sanay na itinutulak ni Clara ang cart at kung ano-ano ang inilalagay dito. Nang madaanan namin ang isang seksyon ng mga atsara at iba pang pickled na produkto, sinabi niya, ang atsara. Si Mama ang biyenan niya ang gumagawa, kaya hindi na kami bumibili. Noong una, hindi ko gusto ang amoy at lasa, pero ngayon, parang kulang ang araw ko kapag wala ito. Kinakain mo talaga yan? Tanong ko nang may pagdududa. Opo, Mama. Tikman niyo rin minsan. Kakaiba sa una, pero hahanap-hanapin niyo rin. Nakangiting sagot ni Clara. Habang tinitingnan ang supermarket, masigasig na ipinapaliwanag ni Clara ang tungkol sa pagkain at kultura ng Pilipinas. Ramdam ko kung gaano niya kamahal ang bansang ito at ang kultura nito. Sa una, nanibago ako sa kilos niya. Ngunit unti-unti, nahawa ako sa kanyang sigla. Paglabas namin sa supermarket, nagtungo kami sa isang tradisyonal na palengke. Pagpasok sa isang eskinita, naramdaman ko ang masiglang kapaligiran, ang malalakas na boses ng mga tindero, ang amoy ng iba't ibang pagkain, at ang mga sariwang prutas at gulay ay nakakaengganyo sa paningin. Ito ang aming lokal na palengke. Mura ang mga bilihin at mababait ang mga tindera, sabi ni Clara na may pagmamalaki. Isang matandang babae ang nakapansin kay Clara at masayang bumati. Pagkatapos nilang mag-usap sa Tagalog, ngumiti sa akin ang matanda. Ipinaliwanag ni Clara, sinabi ko sa kanya na galing ka sa Pransya, Mama. Binigyan niya tayo nito bilang espesyal na regalo. Inabot ni Clara ang isang maliit na kakanin. Tatanggihan ko sana, ngunit dahil sa taos-pusong ngiti ng matanda, hindi ko na malayang tinanggap ko na ito. Maingat kong kinagat. Ang malagkit na tekstura at matamis na lasa ay kumalat sa aking bibig. Hindi inaasahang masarap pala ito. Masarap, sabi ko ng tapat. Isinalin ito ni Clara sa matanda. At lalo pang lumiwanag ang ngiti nito. Habang nililibot namin ang palengke, pinaghatian namin ang isang bayong. Si Clara ang nagpapaliwanag. At ako naman ay nakikinig at sumusunod lamang. Doon ko napagtanto kung gaano katagal na naming hindi ginagawa ang ganitong simpleng sandali, ang mamili kasama ang anak ko. Sa Pransya, palagi kong idinadahilan na abala ako o natrabaho iyon ng mga katulong kaya bihira kaming magkaroon ng ganitong pagkakataon. Sa isang sulok ng palengke, itinuro ni Clara ang isang stall ng pagkain. Ito ang turon.
Kailangan mo itong tikman kapag pumunta ka sa palengke. Gusto mo ba? Ang kumain habang nakatayo sa kalye ay tila hindi malinis at walang klas para sa akin, ngunit para sa karanasan kasama ang aking anak, kinagatan ko ito. Ang mabangong amoy ng langka at ang tamis ng saging na binalot sa malutong na lumpia wrapper ay perpektong naghalo sa aking bibig. Masarap, di ba? Tanong ni Clara na may pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi masama. Kailangan kong aminin. Habang naglalakad kami sa palengke, hindi ko na malayang natural na hinawakan ni Clara ang aking kamay. Sa una, nagulat ako. Ngunit ang init nito ay nakapagbigay ng ginhawa. Kailan ko huling hinawakan ang kamay ng aking anak? Marahil noong 10 taong gulang pa lamang siya. Pagsapit ng tanghalian, dinala ako ni Clara sa isang maliit na kainan. Dito ako madalas kumain. Napakasarap ng pagkain nila. Simple ngunit malinis ang maliit na kainan. Isang bowl ng kanin na may iba't ibang uri ng sariwang isda at seafood sa ibabaw ang inihain sa amin. Mama, lagyan mo lang ito ng kaunting toyo at kalamansi. Ganito, ipinakita ni Clara. Sa una, medyo nag-alangan ako dahil sa itsura nito. Ngunit nang matikman ko, nagulat ako sa lasa na pinagsama-sama ng iba't ibang sangkap, ang sarap ng sariwang isda. At ang mainit na kanin ay naghalo sa aking bibig. Pagkatapos kumain, nagpahinga kami sandali habang umiinom ng tsaa. Nakita ko sa mukha ni Clara ang inosenteng ngiti ng kanyang kabataan. Iyon ang ngiting matagal ko nang hinahanap-hanap. Mama, ang saya kong makasama kang kumain ulit pagkatapos ng matagal na panahon, mahinang sabi ni Clara. Nanikip ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Gaano karaming oras ang aking sinayang? Gaano karaming sandali ang aking pinalampas? Tumango na lamang ako. Hindi pa tuluyang gumuho ang pader sa aking puso, ngunit unti-unti nang may pumapasok na liwanag. Sa hapon, naglakad-lakad kami sa isang kalapit na parke. Ang parke sa tabi ng ilog ay luntian at maraming tao ang nag-e-enjoy. Iba ito sa mga formal na hardin sa Pransya. Ito ay mas malaya at masigla. Dito kami madalas maglakad, lalo na sa umaga. Napakasarap ng hangin, sabi ni Clara. Habang nakaupo kami sa isang bench, napansin ko ang tiyan ni Clara. Hindi pa gaanong malaki, ngunit malinaw na may buhay na lumalaki sa loob nito. Bigla akong nakaramdam ng kagustuhang hawakan ito, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam niyo na ba kung anong kasarian? Maingat kong tanong. Hindi pa sigurado. Pero sabi ni Paulo, sana raw babae. Sagot ni Clara habang hinihimas ang kanyang tiyan. Anak na babae. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking puso. Ang aking anak ay malapit ng maging isang ina. Muli kong naramdaman kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Nang gabi, pag-uwi namin, maagang natapos sa trabaho si Paulo at nagluluto na. Masaya siyang bumati. Madam, kumusta po ang araw ninyo? Hindi masama. Maikli kong sagot. Ngunit sa aking isip, inamin kong mas masaya ito kaysa sa inaasahan ko. Naghahanda si Paulo ng inihaw o Filipino barbecue. Isang maliit na ihawan ang nakalagay sa gitna ng mesa at doon iniihaw ang karne. Isang kakaibang paraan ng pagkain, ngunit hindi na ako gaanong nagulat kumpara kahapon. Ito po ang sausawan. Dito isinasawsawang inihaw na karne. Ganito po, ipinakita ni Clara. Sa totoo lang, medyo hindi pa rin ako komportable sa estilong ako mismo ang nag-iihaw, ngunit dahil sa mga bagong karanasan sa buong araw, medyo nakapagbukas na ako ng aking isipan. Maingat kong ginaya si Clara. Ang karneng isinawsaw sa suka na may bawang at sili ay may kamangha-manghang kombinasyon ng lasa. Kailangan kong aminin na may sariling ganda ang ganitong estilo ng pagkain. Madam, gusto niyo po ng alak? Inilabas ni Paulo ang isang bote ng alak mula sa Pransya. Alak mula sa Bordeaux, mula mismo sa aming rehiyon. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat, sabi po ni Clara. Paborito niyo ito kaya espesyal naming inihanda, nakangiting sabi ni Paulo. Doon ko lang napagtanto. Hindi lang dahil sa pagiging magalang kung bakit ako inaasikaso ni Paulo, kundi dahil sa taos puso niyang pagtanggap sa akin. Sa kabila ng hindi ko pagdalo sa kanilang kasal,
at hindi pagtanggap sa kanya. Buong puso niya akong tinanggap. Habang umiinom ng alak, pinanood ko kung paano tratuhin ni Paulo si Clara. Palagi niyang inaalala ang kalagayan ni Clara. At tahimik siyang nag-aasikaso. Kahit hindi sabihin, ang lahat ng kanyang kilos ay puno ng pagmamahal at respeto para kay Clara. Pagkatapos kumain, minasahin niya ang paa ni Clara. Madalas po kasing manas ang paa ng mga buntis. Paliwanag niya. Habang pinagmamasdan ko sila, naalala ko si Louie. Ganyan din siya kaalaga noong ipinagbubuntis ko si Clara. Ngunit itinuring ko itong isang bagay na nararapat lamang. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang ganitong pagmamahal at pag-aalaga. Gabi na ngunit hindi pa rin ako makatulog kaya lumabas ako sa balkonahe. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay nasa aking harapan. Ang mga ilaw ng gusali ay kumikinang na parang mga bituin. Bigla kong napagtanto kung gaano ako kalungkot. At ang kalungkutang iyon ay sarili kong pinili. Lumapit si Clara sa tabi ko at sabay kaming tumingala sa langit. Mama, maraming salamat po sa pagpunta niyo rito. Wala akong sinabi, ngunit marahan kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, parang bumabalik ang matagal nang nawalang panahon. Naramdaman kong unti-unting natutunaw ang distansya at hindi pagkakaunawaan na namuo sa pagitan namin. Ang dayuhang lupain ng Pilipinas ay unti-unti nang nagiging mainit sa aking pakiramdam. Sa una, hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit ngayon, unti-unti ko nang nauunawaan ang kahulugan nito. Saan mo gustong pumunta bukas, Mama? Tanong ni Clara. Kahit saan. Basta ikaw ang magdadala sa akin. Sa unang pagkakataon, isang taos-pusong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tahimik kaming nakatayo, ramdam ang presensya ng isa't isa. At sa paglipas ng isa pang araw, unti-unti kong binabawi ang mga nawalang panahon. 1 linggo na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ang unang pagkailang at paninibago ay napalitan na ng pamilyaridad. Ang paglalakad kasama si Clara tuwing umaga ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na gawain. Ngayon, narito na naman kami sa kalapit na parke. Ang sinag ng araw sa umaga ay malumanay at marami ng tao sa parke. May mga nagjo-jogging, nagyo-yoga at mga tulad namin na naglalakad-lakad. Habang magkatabing naglalakad, inalala ko ang mga karanasan sa nakalipas na araw. Ang paninibago at distansya noong una akong dumating ay lumambot na. Ang atsara na paborito ni Clara ay kinakain ko na rin at medyo nasasanay na ako. Higit sa lahat, naramdaman kong napakahalaga ng oras na kasama ko ang aking anak. Nang hapong iyon, nakaupo kami sa isang bench sa parke, nagpapainit sa araw. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Bawat isa ay may sariling iniisip. Ang tiyan ni Clara ay unti-unti nang lumalaki. Ilang buwan na? Maingat kong tanong. 5 buwan na. Nagpa-ultrasound ako kamakailan. At sabi ng doktor, malusog daw ang baby. Sagot ni Clara habang hinihimas ang kanyang tiyan. Habang tinitingnan ko siya, bigla kong naalala noong isinilang si Clara. Ganoon din ka maaraw noon. Ang kaligayahan noong karga ko ang maliit at malambot niyang katawan. At ang pananabik sa mga araw na magkakasama kami ay pumuno sa aking dibdib. Napakabilis ng panahon, at ngayon, siya na ang magiging ina. Muli akong namangha sa katotohanang ito. Clara, may gusto akong sabihin, ngunit may bumara sa aking lalamunan at hindi na ako makapagsalita pa. Tila nabasa ng aking anak ang aking ekspresyon at marahan siyang ngumiti. Alam ko po, Mama. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang hindi inaasahang salita ang lumabas sa aking bibig. Pagkapanganak ng sanggol, babalik ako para tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tinitigan niya ako ng may pagkagulat. At dahan-dahang tumango habang namumula ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang init nito. Talaga po, Mama? Nanginginig ang boses ni Clara. Oo naman, matatag kong sagot. Buo na ang aking desisyon. Nang gabing iyon, naghanda si Paulo ng espesyal na hapunan para sa amin. Isang hapag
na puno ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang mga pagkaing isang linggo pa lang ang nakalipas ay tila banyaga at kakaiba, ngayon ay pamilyar at masarap na. Madam, huling gabi niyo na po? Nagustuhan niyo po ba ang mga pagkaing Pilipino? Maingat na tanong ni Paulo. Sa una, nanibago ako pero ngayon masarap na, tapat kong sagot. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Paulo. Napakabuting tao niya. Sa una, inisip kong isa lamang siyang dayuhan na umagaw sa aking anak. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang kanyang kabaitan at katapatan, ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa aking anak ay totoo. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Clara. Mama, magpa-picture tayo. Gusto kong ipakita kay Papa na magkasama tayo. Tatlo kaming umupo sa sofa at kumuha ng litrato. Sa una, medyo alanganin, ngunit dahil sa natural na ngiti ni na Clara at Paulo, hindi ko napigilang ngumiti na rin. Iyon ang aming unang larawan bilang isang pamilya. Ipadala mo yan kay Louie, sabi ko. At masayang tumango si Clara. Pagbalik ko sa kwarto, at habang inaayos ang aking mga gamit, naalala ko ang aking sarili, 1 linggo na ang nakalipas. Gaano ako nabulag sa aking mga maling akala, gaano katigas ang aking ulo. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Ang tunay na dangal ay hindi nasa panlabas na anyo, kundi nasa init ng puso. Kinabukasan, ang daan papuntang airport ay hindi na tulad ng dati. Naging malungkot ito. Ang isiping oras na para magpaalam ay nagpadurog sa aking puso. Pagdating namin sa Naya, si Paulo ang unang bumaba para tumulong sa check-in. Pagkatapos ng lahat ng proseso, bago pumasok sa security check, hinarap ko si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ng pamamaalam. Mama, maraming salamat po. Salamat sa pagpunta nyo. Nanginginig ang boses ni Clara. Hindi na ako nag-atubili. Lumapit ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Ang matagal nang hinahanap-hanap na yakap at ang presensya ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan lahat ay napakahalaga sa akin. Ako ang dapat magpasalamat, Clara. Dahil ipinakita mo sa akin ang iyong buhay, sabi ko ng buong puso. Nagbigay din ako ng magaan na yakap kay Paulo. Sapat na iyon. Kahit walang salita, pamilya na kami ngayon. Magkita tayo ng mas madalas. Babalik ako. Huli kaming nagpaalam. Habang papasok sa security check, ilang beses akong lumingon. Si Clara at Paulo ay patuloy na kumakaway hanggang sa hindi ko na sila makita. Kumaway din ako hanggang sa mawala sila sa aking paningin. Sumakay ako sa eroplano, umupo sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang kalangitan ng Pilipinas. Isang kakaibang damdamin ang bumalot sa aking puso. Lungkot, pag-asa, at higit sa lahat, pasasalamat. Habang umaangat ang eroplano, inalala ko ang nakaraang linggo. Sa una, lahat ay banyaga at hindi komportable. Ngunit unti-unti, nakahanap ako ng bagong ganda rito. Ang buhay na pinili ng aking anak, ang bansang minamahal niya, at ang mga taong kasama niya lahat ay karapat-dapat igalang. Sa loob ng 12 oras na biyahe pabalik sa Pransya, nagplano ako. Sasabihin ko kay Louie ang lahat. At sa susunod, yayayain ko siyang bumisita sa Pilipinas. Siguradong matutuwa si Louie. Inisip ko rin na ayusin ang isang silid sa aming bahay para sa sanggol, para sa pagbisita ni na Clara, Paulo, at ng aking apo sa Pransya balang araw. Gusto ko ring ituro sa kanya ang kultura ng Pransya. Ang formalidad at dangal ay hindi na mahalaga. Ang tunay na karangalan ay nasa pagmamahal at pag-unawa. Ito ang itinuro sa akin ng Pilipinas at ng aking anak. Habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, napangiti ako. Ang susunod na paglalakbay ay hindi na dahil sa obligasyon o kuryosidad. Ito ay magiging isang paglalakbay para sa taos-pusong pagsasama sa ngalan ng pamilya. Papauwi pa lang, ngunit sabik na ako sa susunod na paglalakbay. Sa pagkakataong iyon, kasama si Louie, bibisita kami sa Pilipinas bilang isang lolo at lola. 3 taon na rin pala ang nakalipas mula noon. Ngayon, ang aking anak ay may isang anak na babae
at abala sa pag-aalaga nito. Ngunit sa aking mga mata, ang lahat ng iyon ay napakaganda. Kung nagpatuloy ako sa katigasan ng aking ulo at tinalikuran ang aking anak, mararamdaman ko kaya ang kaligayahang ito ngayon? Matagal na akong nabubuhay, ngunit ngayon ko lang napagtanto kung ano talaga ang kahulugan ng buhay. Ngayon, isa na akong lola na mas pinapahalagahan ang makulit na paglalaro ng aking apo kaysa sa dangal at napakasaya ko. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Kung mayroon kayong kakilala na katulad ko na matigas ang ulo, pagsabihan niyo sila sa comments. Baka sakaling magbago rin ang kanilang buhay tulad ng sa akin.